ating topic this morning, a call to worship. Ito ang ating, medyo lalabas muna tayo sa Acts, no? Punta tayo sa Book of Romans, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Okay? Alam niyo po, ang mundong ito ay ang tinuturo talaga o binibigyan ng emphasis ay yung bigyan ng pahalaga ang sarili lamang. Yun ang mundo. No? Yun ang kultura ng mundong ito. No? Too much emphasis on the self. Okay? Me. Okay? Kaya nga yung isang kanta, sumikat talaga na, the greatest love of all is easy to achieve, learning to love yourself. It is the greatest, sabi niya, greatest love of all, to love yourself. Yan ang kultura ng mundong ito. No? Yan ang mindset ng mundong ito. Yung sarili. Samantalang, sa kabilang banda, si Paul, sabi niya sa kanyang sulat, no? Kaugnay sa kanyang sulat, denying ourselves and offering our lives to God as an act of worship is the highest calling of every believer. Yung pagtanggi naman sa sarili, sabi niya, at pag-aalay nito, pag-aalay ng sariling ito, pagsusuko ng sariling ito sa Diyos, yun ang sabi niya, pinakamagandang dapat gawin ng isang mananampalataya. Kaya yun ang mababasa natin in Romans chapter 12, verses 1 and 2. At basahin natin na sabay-sabay. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in views of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Basahin pa natin sa Tagalog, no? Sa Mabuting Balita Biblia. Kaya mga kapatid, alam-alam sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na i-alay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So in order to overcome self-centeredness, offering ourselves to God as an act of worship is the best thing we can do. Tama po ba? Na para hindi nakaukol lang sa sarili, maganda itong sarili na ito, i-surrender, i-submit, no? I-alay, isuko sa Diyos. Okay? At yun ang bilin, yun ang panawagan ni Paul. No? Panawagan ni Paul para sa mga taga-Roma. Okay? At ang ginawa niya is a call from within. No? Si Pablo na tumatawag sa mga taga-Roma, sulat niya to sa mga taga-Roma, ay nagsasabing, hindi ako iba sa ninyo. No? In Romans 12:1, kasi sinumula niya sa salitang, therefore I urge you, no? Sa Griego ay parakaleo oon umas or imas. Sabi niya, I exhort you therefore. I urge you therefore. No? Yung word na parakaleo, no? From close behind. And kaleo is to fall. No? Yun ang sabi niya,
ako'y hindi iba sa inyo. No? Alam natin yung word na para, di ba? Para medic, para church. No? Hindi talaga bahagi, pero kasama. Parang parasite. Okay. Hindi siya bahagi, pero kasama. Parang ginagano sinasabi ni Paul na, I'm not part of you, but the same with you. No? Parehas nyo, pero hindi ako bahagi. Kasi nga po, ang iglesia sa Roma ay hindi pa napupuntahan ni Paul. Hindi pa nakabisita si Paul sa Roma. Hindi niya pa kilala ito nga yung mga sinulatan niya na hindi niya kilala. Personally. Hindi niya pa na-meet personally itong mga mananampalatayang ito. Pero may mga report siyang naririnig na nagkakahati-hati ang mga mananampalataya doon dahil sa siyempre mga Hudyo at mga Kristiyanong Hentil. So nagkakaroon ng pagkakabahabahagi at parang nawawalan na ng pagpapahalaga sa iba. Okay, kaya kanina sinimulan natin ating pag-aaral sa pamagitan ng pananalangin sa bawat isa, no? Yung one another ministry. Okay? So, dito sinasabi ni Pablo, yes, hindi ko kayo personally kilala, yes, ako'y malayo at hindi taga-Roma, pero bahagi ako ninyo. Ako'y kabilang ninyo. Something like that, no? Sabi niya, therefore I urge you, a call from being close up and personal, no? Kumbaga, hindi lang nag-uutos from outside, no? Hindi lang basta, alam niyo po, yung mahirap na trabaho ng mga teacher. Kasi yung mga teacher, syempre, yung mga batang dinadala sa kanila, hindi naman sa kanila lumaki yan eh. Di ba? Meron na tayo nabalitaan na teacher na binugbog, teacher na, ang dami ng gano'n. Kasi, minsan yung teacher, syempre, nag-impose. Yung batang yun naman, di naman lumaki dun sa teacher. So, walang respeto. Wala pang respeto sa umpisa. Kumbaga, hindi kinikilala ng estudyante na yung authority ng teacher minsan. Dahil hindi sa kanya lumaki eh. Di ba? So, nahirap mag-impose pag hindi establish ang relationship. Dito, sinasabi ni Pablo na kahit hindi ako bahagi ng iglesia, mahal ko kayo, nagmamalasakit ako sa iyo, no? Now, the request came from one of them, from a brother, from someone who truly care and love for them. Kumbaga, hindi ko kayo ipapahamak sa pakiusap kong ito sa inyo. Na itong pakiusap na ito ay may kasamang pagmamahal. Something like that. Okay? So, it's a call from within. The request came from somebody who already did it, no? Yung iutos man niya, pero ginawa niya na. No? Parang sa T40. No? Mahirap magturo sa T40 pag hindi mo na-apply. So, you need to apply it para makapagturo ka. In Acts 20:24, tingnan nyo, ginawa ni Paul. Sabi niya, dito sa NIV version, no? New International Version. Okay, let's read together. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. So, ibig sabihin, bago sinabi ni Pablo to sa mga taga-Roma, siya mismo nagkaroon ng self-denial at isinuko ang kanyang buhay para sa tawag ng ating Panginoon. No, sa Tagalog, subalit hindi ko itinuturing na mahalaga ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. No? So, si Pablo, nasabi niya, ako'y kasama ninyo, ako'y kapatid ninyo, ako ay nagmamalasakit, nagmamahal sa inyo, kaya ipinapakiusap ko sa inyo, isuko nyo ang sarili nyo sa Panginoon. Ibigay nyo ang sarili nyo sa Panginoon. Number 2, ano
pakiusap niya. A call to offer. No? A call to offer. Nung siya nakiusap, sabi niya, dito sa yung kulay dilaw lang, yung yellow letters. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. No? Kapag itong linya na ito binabasa, lagi naalala natin yung kultura ng mga Near Eastern, no? Na meron silang tatawag na human sacrifice. Matagal na. Ganun talaga ang kultura nila. Sila yung nag-aalay ng tao. Kaya nga si Abraham, tinas yung faith niya, pinaalay yung anak niya. That's a culture during that time. Na sa pagsamba, ang inaalay, hindi anuman. Ang inaalay ay tao. Human sacrifice. Dito, parang sinabi ni Pablo, no, yung ginamit niyang paglalarawan ng pagsamba ay ang iaalay mo ang iyong katawan, no? Offer your bodies. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, no? Alam po natin na offering is one of the most important parts of worship, no? Not only the money, not only financial, no? Hindi lang yan yung offering na gusto ng Lord, kundi offering ng ating buhay. No? Ang pinakanais niya ay ialay ang ating mga sarili. No? Ito ay response natin sa pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon. Isang klaseng amen nga po doon. No? Kapag pupunta tayo every Sunday here, not only to receive blessing from God. Hindi lang yan. We're here because gusto natin magpasalamat sa Panginoon sa mga mabubuting bagay na tinanggap natin sa Kanya. Sa amen po doon. Hindi po ba? Kaya nga meron tayong mga praise and worship. Yung mga praise and worship, pagkakataon para magpasalamat sa Kanya through songs. Tama po ba? Na? Purihin siya, pasalamatan siya. Okay? So, yun ang pagsamba. No? Response natin sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, and therefore, willing akong i-offer sa Kanya ang aking buhay. At yun yung sinasabi ko, si Abraham, di ba? Si Abraham, of course, Abraham and kanyang asawa, wala nang pagkakataon na magkaroon ng anak, pero sa biyaya ng Panginoon, binigyan sila si Isaac, no? At ang buhay na ito na binigay sa kanila ng Lord, ay willing na willing si Abraham ibalik sa Panginoon dahil naranasan niya ang katapatan ng Diyos. No? He's so willing to offer Isaac back to God dahil tapat ang Diyos sa buhay niya. Kapatid, kapag maranasan niyo ang katapatan ng Diyos, ang response niyo talaga ay ibalik sa Kanya. Di po ba? Nung gumaling ako, o nung sinalba ako ng Panginoon, 10 buwan na pala, no? August na, September na next month. 10 buwan na pala. Sabi ko, Lord, pinili ko yung buhay na ito, pineserve ko yung buhay na ito, deserve mo lang din natanggapin itong gamitin sa iyo ang buhay na ito. Naintindihan natin? Ano response natin sa katapatan ng Diyos? Ibalik din sa Kanya bilang pasasalamat. Okay? Katulad si Abraham, malaking blessing sa kanya, pinagkaloob sa kanya si Isaac, hindi rin siya nagdalawang isip, ibalik si Isaac sa Panginoon. Anyo ng pagsamba. For the believers, life itself is already a blessing and a gift from God. Isang malasa amen na ito doon. Itong buhay na ito, pagpapala na ito, regalo na ito sa Diyos. Therefore, it is only reasonable to offer it back to Him as an act of worship. No? Tama lang, ibalik muli sa Kanya ito bilang pasasalamat, bilang pagsamba sa Panginoon. Kaya there's a 1b, no? Romans 12:1b, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. No? Ibalik mo uli sa Diyos. Isuko muli sa Diyos
ibigay mo muli sa Diyos. At ang sabi nga, this is your true and proper worship. No? Isuko muli, ibalik muli sa Panginoon. No? Pangatlo, hindi lang siya a call to offer, but a call of duty. Ang pagsamba pala ay isang duty. Bakit? Kasi nga, tayo tinawag na mga pari. Mga pari tayo. As God's people, we have priestly duties. And one of those duties is to bring our offerings to God's altar. Isa sa trabaho ng pari ay magdala ng alay. Kahit sa lumang tipan, gano'n. Ang trabaho nila, yung mga tao pupunta sa kanila, magdadala ng tupa, tatanggapin nila yung tupa, dadalhin nila sa holy place. Pagdating sa holy place, iaalay nila. Ganun trabaho ng pare. Okay? Sila'y tatanggap ng alay at dadalhin yung alay sa Panginoon. Dito, bilang mga pare, walang iba tayong gagawin, kundi ialay una ang ating mga sarili, no? First offering God desires us to bring to His altar is ourselves. Ito, bilang pare, wala kang ibang iaalay kundi ang iyong sarili. Isang amen po doon. Amen. No? Huwag natin alisin yung kaisipan na yun, yung identity natin that we are priest. Bawat isang nakakilala ng Panginoon ay isang pari. At ang una niyang ihahandog sa Diyos, walang iba kundi ang kanyang sarili. Romans 12:1b again, offer your bodies. Kasi minsan yung mga magulang, hindi, pagod ako, magsimba ka. Simba ka. Punta ka sa church. Mag-Sunday school ka. Okay. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ikaw bilang pari, ialay mo ang iyong sarili. At ang ginamit dito ng word is bodies. Sa Griego yan, soma. Ito to, physical body. Kaya hindi pwedeng sabihin na, Pastor, di ako sisimba, nandun naman espiritu ko. Hindi pwede. Hindi pwede yun. hindi espiritu. Body, your bodies. Physically, you should be present pag mag-worship. Isang wala sa amen para daw. Ito, hinahanap ng Panginoon. I-alay, ihandog sa Kanya. Tama po ba? Ihandog ito sa Kanya. Ialay, isuko sa Kanya. Sa Tagalog, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. No? Ang inyong sarili, ialay, ihandog. Surrendering ourselves to God is not a one-time decision, but a day, every day, and a lifelong commitment, a way of life. Araw-araw. Ang paghahandog ay hindi lang tuwing Sunday. Ang paghahandog ay araw-araw. Amen po ba? Kasi talagang we are human at sa isang pagkakataon lang pwedeng bumalik yung iyong lumang pagkatao. Di ba? Especially sa pagdadrive, mahirap, maraming mga, sabi pa ng Koreano na tatrabaho doon sa amin. Ba't di mo na dinadala yung kotse mo? Ayoko na mag-drive dito sa Pilipinas. Pilipino, loko-loko. Loko-loko daw mag-drive. Kasi nahirapan siya talaga, ibang style ng driving dito. Diba, kanina, papasok ako gano'n. Doon sa may bila ng bulaklak. Tapos may truck na pupunta pala sa Calmeray. Dumiretso muna siya pag bago umikot na gano'n. Parating ka. ang pihin niya pag
Sabi ko, hirap talaga pag walang, sa Pilipinas walang disiplina sa pagmamaneho. So, araw-araw, surrender mo sa Lord, or else, yung lumang pagkatao mo, muling mabubuhay. Okay? Romans 12:1 and 2 again, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. No? Paano tayo magkakaroon ng transformation? Paano magkakaroon ng renewal of our inner being? No? Kaugnay siya sa pagsusuko ng sarili sa Panginoon. Tama po ba? Hindi natin kayang baguhin natin sarili sa ganang sarili natin. Sa ganang pagsisikap natin. Sa biyaya lang tayo mababago. Only by God's grace. Biyaya lang. Sa ating ganang sarili, mahirap. Kaya, magkaugnay ang pagsusuko ng sarili sa Panginoon at ang pagkakaroon ng pagbabago ng ating kalooban. Pangalawa, i-offer natin is, sige, makibasa kayo sa akin. Let's read together. Second offering God wants us to bring to His altar is others. Una, ang iaalay natin, ihandog ang ating sarili. Pangalawa, ang iba. Paano? And that is the question. Romans 15:16. Okay, sabay-sabay. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hentil, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. So, Romans 15, verse 16, makita natin na ang paghahandog, ang paghayo, at pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon ay isang pagsamba din. Isa pong amen doon. So, yung gathering dito, yung OBSS nyo, parehas, pagsamba. So, pag meron kang naakay sa Panginoon, meron kang hinandog sa Kanya. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay hindi pwedeng magkahiwalay ang pagsamba at paghayo. Hindi siya pwede magkahiwalay. No? Pag ikay sasamba, hahayo ka. Pag ikay hahayo, sasamba ka. Saan pong amen tayo? Hindi siya magkahiwalay. Interconnected or interrelated. Ano ba ang mas bagay? Intertwined. Hindi talaga siya pwedeng paghiwalayin. Magkasama siya. Sasamba ka, kailangan mo humayo. At pag humayo ka, sumasamba ka. Okay? Ang pagmisyon ng pag-aakay ng kaluluwa para manumbalik sa Panginoon ay isang tunay na gawaing pagsamba. No? Gawaing, pag humayo ka, gawaing pari din pala yun. Pag kayo nandito, that is your duty as priest. Pero paglabas natin dito, when we are scattered and we're trying to witness for Him, that's also worship. Intindihan natin na we gather, we worship. We scatter, we also worship. Amen po ba? Ha? Ang mga naakay na tao para manumbalik sa Panginoon ay paraan ng pagsamba, ng pagdadala ng offering na may mabangong samyo sa altar ng Diyos. No? Mabangong samyo. Kasi sabi ganun dun sa, balikan natin yung verse, no? Sa verse 16. Sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. No? Kaya, we are called to offer ourselves, no?
total submission to God, to His will, and offer others, and that is mission. Yung to offer ourselves is submission, but to offer others is mission. To God as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yun palang pagsamba. Pagsamba, hindi nakukulong sa apat na sulok ng lugar na ito. Pagsamba, hindi pala nangyayari yung 2 oras lang tuwing Sunday. Pagsamba, hindi pala Sunday lang. Pagsamba, hindi pala pag-awit, pagpalakpak, pagbigay, panalangin. Hindi lang pala yun. Pagsamba ay araw-araw. So tuwing ihahandog natin ang buhay na ito sa Kanya, sa tuwing isinusuko natin ang buhay na ito sa Kanya, kasi yun muna, di ba? Una sarili eh. Hindi naman natin maakay ang iba kung ikaw hindi nakaranas sa Kanya. You cannot share yung mga bagay na hindi mo natanggap. So ikaw muna, yung naranasan mo, pag-aalay ng sarili mo sa Panginoon, saka mo bahagi sa iba para sila man din maging alay mo pagsamba sa Panginoon. Kaya ang pagsamba, paghayo, hindi pwede pag-iwalay. Magkasama. Tayo natin tayo. Tayo manalangin. Kaya natin ang sarili para sa pagkakatinapay sa Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na muli aalalahanin namin ang iyong ginawa 2,000 years ago when you offer your life for us, you sacrifice your life for us. Walang karapat-dapat na handog maliban sa handog na binigay niyo, Panginoon. At salamat po dahil sa iyong handog, kami ay pinatawad, nilinis, pinag-indapat. Salamat po, Panginoon. Dahil yon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, sa pagtanggap namin ng tinapay at salo, Panginoon, ikapahayagan ang aming pasasalamat sa iyong ginawang pagliligtas sa amin, kapahayagan ng aming pagmamahal sa inyo bilang kayo pong aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kapahayagan din ng aming pagmamahal sa iglesyang itong pinabibilangan namin. Our love, faithfulness, and loyalty to this body. Kung saan dinala mo kami. It's not an accident, Lord God, that we are part of this church. Salamat po, Panginoon. And as we partake, Lord, kami nakikibahagi sa buong iglesia, nakikipagdiwang sa buong iglesia. Though we have different preferences, pero ang katunayan na kami iisang katawan, merong iisang ulo ang aming Panginoong Jesucristo ay magmamahal, magmamalasakit, nagpapahayag ng pag-ibig sa bawat isa kung paano ikay nagpahayag ng pag-ibig sa amin. Pagpalain ng mga elementong ito, pasiglayin muli ang aming pananampalataya sa pamagitan nito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag natin tinapay. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon ang siyang itinatagubilin ko sa inyo ng Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin natin at sabay-sabay tayong magpasalamat sa Panginoon
sa kanyang sakripisyo para sa atin. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Hawakan natin ang saro. Sa ginding paraan ay kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito, tuwing ko yung iinom ito bilang pag-alaala sa atin. Inumin natin at pasalamatan natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa atin. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the redemption. Thank you for the justification. Thank you for the eternal life. Lord, thank you. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ng salo, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalito. Panginoon, salamat po. Tapat ka sa iyong tipan, Panginoon. When you promised, Lord God, during the time of Abraham, that you will bless him, and through him, you will bless all the nations here on earth. Kasama kami, Panginoon, sa tipan na yun. Sinama mo kami, Panginoon, sa tipan na yun. Ang kamatayan mo sa krus, hindi para sa kakaunti, kundi para sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. At dahil sa kagandahang loob mo naranasan namin, narito kami, Panginoon, nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo. We are surrendering our lives to you, Lord. Tanggapin mo ang aming alay, Panginoon. At tulungan mo rin kami, Panginoon, ay alay ang marami pang, Panginoon. Napakarami pa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan ng tapang, talino, nakapangyarihan upang ang iba ay maihandog din namin sa inyo sa kanilang panunumbalik sa inyo, Panginoon. Bilang anyo rin ang aming pagsamba sa iyo. So, sa ito, aming dalahin na yung patuloy na pagpapala sa bawat sa amin. Not only to us, but also to our brethren abroad. Pagpapala mo doon kay Jen, kay Sarah, pagpapala kay Eileen, kay Jay, kay Patty, kay Andy. Yung pagpapala, Panginoon, kay Brother Eugene, Jack, Lord God, sa Greece. Pagpapala mo kay Christian, Lord. Doon po sa Diego Garcia. Pagpapala mo, Panginoon, sa mga kapatid namin sa Canada, kay Mark, kay Nanay Leticia, ang bunyang pamilya. Pagpapala mo, Panginoon, sa mga kamag-anak sa Amerika. Pagpapala mo, Panginoon, sa kapatid ni Fee sa New Zealand, sa anak ni Sister Che, sa Perth, Australia. Pagpapala mo, Panginoon, kay Makis doon sa Vietnam, Lord God. Pagpapala mo sa mga kapatid namin na rito ngayon kasama namin, nakabalik sa bansa, pamilya ng Gonzales at pamilya ng Malamo. Pagpapala mo sa iba pang mga mahal sa buhay at mga kapatiran kay Yael doon sa Hungary,
kay Kat sa Canada. Praying for them. Mga kapatid sa Hong Kong, kapatid sa Middle East, Lord, kapatid dito sa Southeast Asia, Lord, in the name of Jesus, maranasan nila yung mayamang pagpapala. So sa ito, igawad mo, Panginoon, patuloy na pagpupuspos sa akin ng banal na Espiritu. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Punuin kami, Panginoon, pagpalain kami ng iyong kagalakan, kapayapaan, nag-iingat sa aming kalooban upang hindi patuloy na mag-alala sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob, Panginoon, ang pangailangan ng bawat sambahayan sa bawat araw. Pinagagaling sa mga karamdaman, pinalakas at pinalusog ang mga katawang ito, Panginoon. At hayaan lamang maingat na ibalik, Panginoon, ang papuri, ang pagdakila, paglulahati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.